Hello guys, isang magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. May babahagi ito sa inyo guys. Itong TV LG Ultra Slim 29 inches. Hindi siya nagpa-power. Ito saksak natin guys. So yan, saksak natin, plug natin to. Yan, plug natin. Yan, saksak natin dito. Yan. Natin dito. Isira siya. Natin dito. Yan. Yan. Okay. Pindutin natin ulit. Ito. Yan. Dito natin. Pero tinanggal ko itong ano niya. Yung switch niya. Okay. Dito natin pindutin. Yan. Yan. Pindutin natin. Meron siya. Pero mawawala. Pero pag galawin natin konti, yan. Yan. Iilaw siya. Ano? Yan. So, pag bitawan, mawala yung standby niya. So, ito guys, papalitan natin to. Ito yung switch niya. Okay. Yan. Papalitan natin. Napalitan ko na pala ito ng capacitor guys, kasi ano na siya, wala na sa reading, remove na dito. Saka itong capacitor ng dalawa umutok na. So yan, at isa pa IC yan, militan ko dyan. So dito dalawa, kahit ang isang IC. May isang problema pa ito, papalitan natin ito. Klasin natin guys. Yan. Yan. Teka muna. Bubunitin pala natin. Delikado. For the safety. Tsaka pwede nyo i-discharge to guys. Discharge nyo dyan. Ito sa body ground nya. Saka dyan. Discharge nyo. Yan. Tatanggalin natin. Ito lang muna po ito.
Good. Tingnan natin.
Palitan natin yung bago. Ito yung luma. Sira. Lagyan natin ng black. Karen malversation at graft ang mga kasong tinahari ng Office of the Ombudsman laban kina dating Senador Ramon Bongevilla Jr. at aming pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Barangay Bansuran, Tangi, Bulacan na nagkakalaga ng 92.8 million pesos. Nagkakalaga naman ng Atuno si Assistant Ombudsman Nico Clavano para ihain ang mga kaso, pati ang urgent motion para iratag agad na kopya ang mga kaso at ilabas ang warrant of arrest at full departure order laban sa mga akusado para hindi na sila makalabas ng bansa. Kahit ipinagdalang matapos na. Was never implemented. Despite the absence of any actual construction, the respondent declared the project complete. At karagdagang 250 million pesos na hinatid umano ng kanyang staff bago ang halalang 20